Nakatakas ang isang Indonesian pogo worker na dinukot ng mga salarin sa Makati City. Dinala ang biktima sa Tagaytay kung saan siya pinahirapan. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Okay. Natin sila gustong... May mga sugat sa likod at binti ang Indonesian national na si Teddy nang ma-rescue sa harap ng isang simbahan sa Silang Cavite noong Lunes. Nakatakas umano si Teddy mula sa mga kidnapper na nagkulong sa kanya sa isang bahay sa Tagaytay. Nakatulog daw yung kanyang mga kidnappers. Then blindfolded siya, nakaposas. Accordingly, madaling araw siya nakatakas. Almost 4 hours siyang naglakad. Hanggang sa marating niya yung Evangelical Church, dun siya inabot ng liwanag. Kwento ng Indonesian, noong May 4 siya dinukot ng mga di pa nakikilalang salarin. Bago daw niyan, inaya siya ng katrabaho niyang Chinese pogo worker na magpuntang coffee shop sa Makati City. Nung nasa kalsada siya, meron nga daw sasakyan na humarang sa kanila and kinuha na po siya ng mga kidnappers. Pinusasan daw at piniringan ng mga salarin si Teddy. Saka siya dinala sa Tagaytay. Pagdating sa isang bahay roon, pinagpapalo siya ng kawayan. Nangihingi rin daw ng ransom sa pamilya ang biktima. Ang nangyari po is kinontak daw yung kanyang wife and then pinag-download ng Telegram. So, tinatawagan to, nagsasend ng video na sinasaktan siya. Then kapalit nga na magpadala ng pera pero hindi naman daw nakapagpadala. Nasa pangangalaga na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC si Teddy. Ipinagbigay alam na ng mga otoridad sa Indonesian Embassy ang karanasan ng biktima. Iniimbestigahan na ng mga pulis kung sino ang mga nasa likod ng kidnapping. Tinutuntun na rin nila ang bahay sa Tagaytay kung saan dinala at pinahirapan ng biktima. Hindi na raw kasi ito maalala ng Indonesia. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.